Part number 2. At tara, simulan agad natin. Doon na dumating yung isa sa pinaka-cold na moment sa early One Piece. Sinabi ni Mihawk, hindi ka naman gagamit ng kanyon para lang pumatay ng langaw, di ba? Sabay, maliit na kutsilyo lang nilabas niya laban kay Zoro. Doon talaga ako natulala. Imagine mo si Zoro na sobrang lupit na agad para sa atin. Nilaro lang halos ni Mihawk gamit butter knife vibes na weapon. Mas masakit pa doon, kakakita pa lang natin ang backstory ni Zoro. Doon natin nalaman na hindi lang simpleng pangarap yung pagiging greatest swordsman para sa kanya. Promise pala yon sa childhood friend niya na wala na ngayon. Kaya nung pinili niyang harapin diretso yung slash ni Mihawk imbis na tumalikod, sobrang bigat nung eksena. Para kay Zoro, mas okay nang matalo sa harap ng idol niya kaysa mabuhay na duwag. Iniwan siya ni Mihawk na may sugat pero parang binigyan din siya ng bagong direksyon. Hindi natapos yung pangarap niya dun. Lalo lang siyang ginanahan maging mas malakas. Sobrang excited ako sa magiging rematch nila balang araw. Kasi kung ganito nakabigat yung una nilang laban, paano pa kaya next time? Isa rin sa pinaka-solid na moment dito, nung tinaas ni Zoro yung espada niya at nag-sorry kay Luffy. Sinabi niyang ang magiging Pirate King daw, dapat may pinakamalakas na kasama. Ewan ko ba, pero sobrang sarap pakinggan nun para kay Luffy. Kasi lagi siyang sumusuporta sa pangarap ng iba, pero bihira may magsabi na naniniwala rin sila sa pangarap niya. Habang nangyayari lahat yon, biglang bumigat lalo yung story dahil kay Nami. Ninakaw niya yung Going Merry tapos umiyak siya habang paulit-ulit sinasabing gusto niya lang maging malaya. Doon talaga nagsimulang magtaka lahat. Kasi si Nami na laging composed at tuso, biglang parang bumigay. Ramdam mong may sobrang lalim na problema sa likod nun. Tsaka gusto ko talaga dynamics ng crew dito. Kaya nung umalis si Sanji sa Baratie, medyo tumama rin sa akin. Si Sanji kasi yung tipong chill lang lagi, pero nung nag-thank you siya kay Zeff at sa buong staff, dun siya tuluyang bumigay emotionally. Tas yung buong Baratie, nakatingin lang habang nagpapaalam siya. Simple lang yung scene pero sobrang genuine. At dun na talaga nagsimulang lumipad pataas yung One Piece para sa akin. Pero alam mo yung mas nakakabigla, yung sikreto na sumunod pagkatapos nito, habang hinahanap nila si Nami at yung barko, papunta na tayo sa arc na tuluyang nag-hook sa akin sa show, Arlong Park. Honestly, dito ko na-realize na ibang level na pala tong anime na pinapanood ko. Dito na talaga nag-click lahat para sa akin kasi habang tumatakbo yung Arlong Park arc, unti-unting nagdudugtong lahat ng piraso tungkol kay Nami. Kumpleto na yung crew, may barko na sila, may map na rin sila ng Grand Line, kaso iisa pa rin yung malaking misteryo. Ano ba talaga yung tinatakbuhan ni Nami? Tas boom, biglang reveal na parte pala siya ng Arlong Pirates. Grabe yun ha, parang lahat ng trust na binuo niya sa crew, biglang gumuho. Pero kahit pinapalayas niya sila at kunwari loyal siya kay Arlong, ramdam mong may mali talaga. Kahit si Zoro hindi bumibili sa inaakto niya. At si Luffy naman, literal na natulog lang habang iniisip ng iba ano gagawin. Kasi sigurado siyang hindi niya iiwan si Nami. Habang lumalalim yung story, doon na pinakita yung pinakamabigat na backstory hanggang sa point na yon. Nakilala natin si Bell-mare, yung adoptive mother ni Nami. At bro, sobrang sakit nung nangyari sa kanya. Doon mo maiintindihan bakit sobrang bigat ng trauma ni Nami laban sa pirates. Hindi lang simpleng hate yun. Buong buhay niya halos ninakaw sa kanya ni Arlong. Ang mas masakit pa, napilitan si Nami sumama sa Arlong Pirates para iligtas yung village nila. Imagine mo yon, bata ka pa lang pero pasan mo na yung buong island. Kaya pala lagi siyang nagpapanggap na strong at confident. Kasi wala siyang choice. Kailangan niyang magmukhang okay kahit unti-unti na siyang nadurog sa loob. May isang scene dito na talagang hindi ko makalimutan. Yung nalaman ni Nami na niloko lang siya ni Arlong matapos lahat ng taon na pinaghirapan niya. Tas kahit wasak na siya emotionally, ngumiti pa rin siya sa mga tao sa village para hindi sila magpanik. Grabe. Doon ko na-realize gaano kabigat yung dinadala niya buong buhay. Pero nung nalaman na ng lahat yung totoo, doon na tuluyang bumigay si Nami.
Ito talaga yung eksenang tuluyang nagbenta sa akin sa One Piece. Lumuhod siya habang sinusugat niya yung tattoo ni Arlong sa balikat niya. Ramdam mo yung sobrang desperation at sakit niya. Hindi ko ma-explain ng maayos pero parang hindi na siya cartoon character doon. Parang totoong tao na sobrang pagod na. Tas habang ginagawa niya yon, may kamay na humawak sa kanya para pigilan siya. Tahimik lang si Luffy, walang mahabang salita, walang drama. Presence lang niya sapat na. Doon tuluyang nagbago tingin ko kay Luffy bilang main character. Kasi hindi siya yung tipong puro salita. Kapag kailangan ka ng kaibigan niya, nandun lang siya agad. Tas eto na yung moment na tingin ko isa sa pinaka-iconic sa buong anime history. Basag na si Nami emotionally, tapos humarap siya kay Luffy at humingi ng tulong. Simple lang yung eksena pero grabe yung impact kasi buong buhay ni Nami, siya lang lagi mag-isa. Siya lagi yung may kailangang magsakripisyo. Kaya nung finally humingi siya ng tulong, bro, iba tama nun. Tahimik lang si Luffy, nilagay niya yung straw hat niya sa ulo ni Nami tapos dire-diretso siyang naglakad papunta sa Arlong Park. Walang speech na mahaba, walang pakul na linya. Kaso yung aura nung eksena, sobrang lakas. Tas nung tinawag niya yung crew, walang kahit isang nagdalawang isip sumama. Yun yung moment na naramdaman mong pamilya na talaga sila. Grabe rin yung music doon habang naglalakad silang apat papunta sa Arlong Park. Literal na cinema, yung tipong gusto mo rin sumabay maglakad eh. Tsaka dun ko na-realize bakit sobrang attached yung mga fans sa Straw Hats. Hindi lang dahil cool sila individually, kundi dahil sobrang solid nila bilang isang grupo. Pagpasok nila sa Arlong Park, dire-diretso agad bardagulan. Tas si Zoro, kahit na nga halos mamatay na kanina, lumalaban pa rin. Si Sanji naman, todo support kahit halos malunod na kakalaban underwater. Tas si Usopp, bro, sobrang underrated nung moments niya dito. Kahit duwag siya minsan, lumalaban pa rin kapag kailangan na talaga. Si Arlong rin, honestly, sobrang memorable na villain. Yung design niya bilang fishman, yung shark teeth sword niya, tsaka yung intimidating niyang aura, bagay na bagay sa role niya. Hindi lang siya simpleng kontrabida eh. Siya talaga yung simbolo ng trauma at pagkakakulong ni Nami buong buhay niya. Tapos syempre, yung final fight nila ni Luffy, favorite fight ko agad sa early One Piece. Ang galing kasi ni Luffy during fights, minsan parang batang loko-loko lang, tapos biglang magiging sobrang seryoso emotionally. Yung contrast na yon sobrang effective, kaya ang dali niyang mahalin bilang main character. Isa sa pinakatumatak sa akin nung sinabi ni Luffy kay Arlong na hindi niya kayang gawin lahat ng kaya ng crew niya. Hindi siya marunong gumamit espada, hindi siya marunong magluto, hindi rin siya navigator. Kaso okay lang kasi may crew siya, no? Doon talaga nagsimulang mag-feel na tunay na captain si Luffy, hindi dahil pinakamalakas siya, kundi dahil nagtitiwala siya sa mga tao niya. Tapos nung nakita niya yung room kung saan pinilit si Nami gumawa ng maps buong buhay niya, grabe yung shift ng emotion niya. Hindi na siya simpleng nakikipaglaban lang. Ramdam mo yung sobrang inis niya para kay Nami. Kaya nung winasak niya buong room na yon, sobrang satisfying panoorin. Parang winawasak niya rin lahat ng sakit na tiniis ni Nami ng maraming taon. Habang wasak na yung Arlong Park, daming sugat at hingal na si Luffy, pero tumayo pa rin siya. Tas sumigaw siya na kaibigan nila si Nami. Simple lang yung linya, pero sobrang bigat ng impact pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos ng laban, sunod-sunod na emotional moments agad. Pinakita yung bagong tattoo ni Nami at mas naging meaningful palalo yung pinwheel ni Genzo. Maliit na detalye lang sila, kaso sobrang laki ng ambag sa story. At pinaka-importante, ngayon lang talaga nakasama si Nami sa pirate crew dahil gusto niya mismo. Hindi dahil napilitan siya, hindi dahil wala siyang choice. Pinili niya yung Straw Hats bilang pamilya niya. At grabe, dito na talaga nagsimulang mag-iba yung level ng One Piece. Kasi kahit technically si Logtown, yung huling stop ng East Blue Saga, yung Arlong Park talaga yung feeling na ending ng lahat ng pinagdaanan nila.
Parang dun nag-close yung unang chapter ng journey nila. Matapos masave yung mga village, si Nami gumawa pa ng isang huling galaw. Isang maliit na pagkuha ulit ng treasure, then tuluyan siyang sumama sa crew. Kasabay nun, tumulak na sila papunta sa Grand Line. At unang stop nila, Log Town. Dito, unti-unting bumabalik yung story sa simula. Kasi dito rin sa lugar na ito, pinatay si Gold Roger. Kaya nung nakita ni Luffy yung execution platform, umupo lang siya at ngumiti habang tinitingnan yon. Parang dun mo mas lalo naramdaman kung gaano kabigat yung pangarap niya bilang future Pirate King. Habang tumatagal, unti-unti rin nilang nare-realize na kumakalat na yung pangalan ng Straw Hats. Hindi na sila simpleng baguhan lang sa dagat. Si Luffy nga, may 30 million bounty na agad. Sobrang taas para sa unang reward ng pirate. Ibig sabihin, napapansin na sila sa mas malaking mundo. Dito rin natin nakilala si Smoker, isang marine na sobrang solid ang presence, may 2 cigar, nakabike pa, tapos may kakaibang lakas dahil sa powers niya. Kasama niya si Tashigi na nakaka-trigger ng memories kay Zoro dahil kamukha niya yung childhood friend niya na patay na. Mas lumalawak yung tingin ko sa mundo ng One Piece. Hindi na lang ito simpleng pirate adventure kasi ramdam mo na may marines na rin na seryoso talaga sa paghabol sa kanila. Si Smoker mismo, ibang klase yung aura. Parang hindi mo siya basta-basta matatakasan. May mga eksena rin dito na nagpapakita kung gaano ka-chaotic yung paligid. Lumilitaw si Buggy ulit, kasama si Alvida na ngayon ay nag-iba na yung itsura dahil sa devil fruit. Medyo weird pakinggan pero sa mundo nila normal na lang yung ganitong pagbabago. Tapos dumating yung big moment, nahuli si Luffy at dinala mismo sa execution platform. Parang history repeating itself kasi doon din pinatay si Gold Roger. Pero ang nakakagulat, hindi siya natakot. Nakangiti lang siya, parang wala lang sa kanya yung death threat. Doon ka mapapaisip kung gaano kalakas yung loob niya. Bigla na lang, may kidlat na tumama sa lugar at nakatakas si Luffy. Hindi malinaw kung anong nangyari pero sobrang obvious na may mas malaking bagay na gumagalaw sa likod ng story. Parang sinasabi na hindi pa dito matatapos yung journey niya. Pagkatapos nun, muling nahuli si Luffy ni Smoker pero dumating yung isang misteryosong lalaki, si Dragon. Tahimik lang siya pero yung presence niya sobrang bigat. Tinulungan niyang makatakas si Luffy at sinabi pa na hindi nila dapat pakialaman ang taong iyon. Doon nagsimulang lumabas yung feeling na parang may role talaga tong si Luffy. Kahit hindi pa malinaw kung ano, ramdam mo na hindi siya ordinaryong pirate lang. Pag alis nila sa Log Town, biglang naging emotional yung tone ng crew. Yung simpleng pagtayo nila sa harap ng barrel, sabay isa-isang binabahagi yung pangarap nila. Sobrang simple lang pero grabe yung tama. Dito mo mararamdaman na hindi lang sila basta grupo ng pirates. May sariling dahilan, sariling goal at sariling sugat yung bawat isa. Kaya habang papalayo sila papuntang Grand Line, parang mas lalo silang nagiging pamilya. Paglabas nila ng East Blue, dumating yung Reverse Mountain. Medyo maikli lang na stop, pero important siya kasi dito mo unang makikita kung gaano kadelikado yung Grand Line. Imbes na normal na dagat, parang baliktad yung mundo, umaakyat pa sila sa bundok gamit ang barko. Dito rin nila nakilala si Laboon, yung malaking whale na sobrang emotional ng backstory. Sa totoo lang, kahit simple lang yung concept niya, ang bigat ng sadness ng story niya. Parang kahit malakas ka, may lugar pa rin sa mundo na naghihintay sa'yo. Kasama rin dito si Crocus na nag-e-explain ng log post system. Dito nagbago yung flow ng adventure nila kasi hindi na nila basta mapipili kung saan pupunta. Kung saan lang tumuturo yung log post, dun lang sila dadalhin. Habang pumapasok sila sa deeper part ng Grand Line, unti-unting lumilitaw yung Baroque works at yung mas malaking plano sa Alabasta. Parang sinasabi ng story na mas lalong lalala yung problema kaysa sa nakita nila sa East Blue. At pagdating nila sa Whiskey Peak, akala nila normal na celebration lang yung sasalubong sa kanila.
Ang saya ng atmosphere, may pagkain, may inuman, parang welcome party talaga para sa pirates. Kaso, syempre, One Piece nga pala to. Hindi pwedeng walang twist. Bigla na lang lumabas na yung buong island pala, puro bounty hunters. Niloloko nila yung mga pirates gamit yung fake celebration sa kanila huhulihin pag wala ng bantay. Honestly, sobrang clever nung concept ng island na ito no? At dito rin nangyari yung isa sa pinakaastig na moments ni Zoro. Habang tulog halos lahat, siya lang mag-isang humarap sa buong town ng bounty hunters. Yung setup pa sa rooftop habang gabi, grabe yung aura. Kaya gets ko bakit sobrang daming fans ni Zoro. May isa pang creepy reveal dito, yung malalaking cactus sa island. Hindi pala totoong cactus, mga libingan pala yun ng pirates na namatay doon. Ang dark nung idea pero sobrang creative rin. At biglang may mas malaking reveal pa. Si Miss Wednesday pala ay si Vivi, ang princess ng Alabasta. Dito talaga nagsimulang lumalim yung main story ng saga. Hindi na simpleng island adventure lang kasi ngayon may buong kingdom ng kailangang iligtas. Habang nalalaman nila yung totoong nangyayari sa Alabasta, lumitaw rin yung pangalan ni Mr. Zero, isa sa 7 warlords. Kaya mas lalong naging seryoso yung mission nila. Maihatid si Vivi pabalik para pigilan yung gulo sa kingdom nila. Bago sila umalis, lumitaw rin si Miss All Sunday. Tahimik lang siya pero sobrang memorable agad nung intro niya. Hindi mo alam kung tutulungan ba niya sila o nilalaro lang sila. Tas pinaka-Luffy move ever, winasak niya yung log post na binigay niya dahil lang ayaw niya sa kanya. At pagdating nila sa Little Garden, mas lalo pang lumaki yung scale ng mundo. Biglang prehistoric vibes. Dalawang higanteng naglalaban at buong island parang stuck sa panahon ng mga sinaunang mandirigma. Dito nila nakilala sina Dory at Brogy, dalawang giants na sobrang intense ng rivalry pero may respeto pa rin sa isa't isa. Ang nakakaaliw, simple lang yung dahilan ng laban nila, hunting contest lang. Pero inabot na ng maraming taon. Habang nandito sila, lumabas yung Baroque Works ulit kasama si Mr. 3 at Miss Golden Week. Si Mr. 3, medyo weird yung power niya pero nakakagulat na effective. Kaya niyang i-control yung wax tapos ginagamit niya yon para i-trap yung Straw Hats. Isa sa highlight dito, yung laban ni Luffy kay Brogy. Yung size difference pa lang nila, sobrang nakakabaliw na. Parang isang maliit na tao kontra sa isang mountain. Pero kahit ganon, hindi umurong si Luffy kahit konti. May mga parts din dito na medyo mabagal yung pacing, lalo na sa ilang laban. Pero kahit ganon, may moments pa rin na bumabawi, lalo na yung visuals ng island at yung dynamics ng giants. Dito rin unti-unting lumalalim yung Baroque Works storyline. Nakikita na nila na hindi lang ito random na group ng villains, kundi may mas malaking plano talaga na unti-unting nagkakabuo. At bago matapos yung arc, nabalitaan na lumalala na yung situation sa Alabasta. Kaya mas lalong nagiging urgent yung mission nila kasama si Vivi. Parang lahat ng nangyayari ngayon, papunta na sa isang malaking conflict. Habang papalapit sila sa Alabasta, biglang nagkaroon ng pagbabago sa mood ng journey. Hindi na siya chill adventure lang. Parang bawat island na dinadaanan nila, may bigat na dala papunta sa mas malaking gulo. Dahil nagkasakit si Nami, napilitan silang huminto sa Drum Island. Sa simula, parang simpleng stop lang para magpagamot. Pero dito pala isa sa pinaka-emotional na arcs ng buong story ang magaganap. Yung pag-akyat pa lang ni Luffy sa bundok kasama si Nami, ramdam mo na agad yung hirap. Yung malamig na hangin, yung sugat niya na hindi pinapansin, lahat ginagawa niya para lang makahanap ng doktor. Doon pa lang, kita mo na kung gaano siya ka-determined kapag kaibigan ang usapan. Sa island na to, nakilala nila si Chopper, isang maliit na reindeer na sobrang inosente pero may malalim na sugat sa buhay. Hindi siya tinanggap ng sarili niyang mundo kaya naging outsider siya sa lahat. Yung backstory ni Chopper kasama si Dr. Hiriluk, sobrang sakit. Yung idea na mamatay lang ang tao kapag nakalimutan siya, sobrang tumatak ito. Kasi hindi lang siya tungkol sa life and death, tungkol siya sa meaning ng memory at legacy. At may isang bagay talaga na medyo humila pababa para sa akin. Si Wapol mismo. Ewan ko ba, kaso hindi ko talaga trip yung character niya. Ang ingay niya,
Medyo corny, tsaka wala siyang dating bilang kontrabida kumpara sa mga nauna. Parang imbes na matakot ka, mas mapapailing ka na lang. Pero siguro yun din talaga yung purpose niya. Isa siyang pirate na puro sarili lang iniisip, walang prinsipyo, walang respeto. Kaya mas lalong bumigat yung eksena nung bumalik siya sa island para sirain yung pirate flag ni Hiruluk. At bro, dun lumabas isa sa pinakaastig na entrance ni Luffy para sa akin. Yung bigla siyang sumulpot mula sa usok habang pinoprotektahan yung bandera. Sobrang solid nun. Simpleng eksena lang sana, kaso ramdam mo agad yung bigat ng pagiging pirate para kay Luffy. Hindi lang basta adventure o kayabangan para sa kanya, paninindigan talaga. Doon din ata unang naintindihan ni Chopper kung gaano ka-importante kay Luffy yung pangarap niya. Same way na importante kay Chopper yung pagiging doktor. Kaya nung kinukumbinsi na siya ni Luffy, sumama sa crew, grabe rin tama nung moment na yon. Ang emotional nung vibe. Tsaka sobrang ganda nung visuals habang unti-unting bumibigay si Chopper. Para bang unang beses niyang naramdaman na may lugar talaga para sa kanya. Tapos nung tuluyan na siyang sumakay sa Going Merry, ang wholesome nung buong crew. Si Nami sobrang gentle sa kanya sa umpisa. Parang ina-assure siyang safe siya doon. Tas maya-maya, nakikisabay na rin si Chopper sa kalokohan nila. Ang cute panoorin eh. Kahit nga iniisip pa nilang emergency food minsan eh. Pero dun mo rin makikita bakit sobrang lovable ng Straw Hats. Hindi sila perfect na grupo. Maingay sila, magulo, minsan sabog pa. Kaso ramdam mong pamilya talaga tingin nila sa isa't isa. Kaya habang nadadagdagan yung crew, mas lalo kang naa-attach sa kanila. Pero syempre, hindi pa dun natatapos yung pasabog. Kasi sa dulo ng arc, biglang may revelation na sobrang nakakabaliw isipin nung una kong narinig. Hindi pala simpleng Gold Roger lang pangalan niya. Ang totoong pangalan niya pala ay Gold D. Roger. Same na same kay Monkey D. Luffy. Tapos si Kureha pa mismo yung nag-drop nung hint na parang may connection yung dalawa. Nung moment na yun, literal na wait lang ha? Kasi ibig sabihin, hindi aksidente yung lahat. May mas malalim talagang mystery sa likod nung D. At doon nagsimulang magulo utak ko dati. Magkamag-anak ba sila? Tatay ba ni Luffy si Roger? Ano bang meron sa D na yan? Ang daming tanong agad. Pero yun yung gusto ko sa One Piece eh. Yung tipong akala mo simpleng pirate adventure lang. Pero biglang may mga sikreto palang kayang bumaligtad sa buong story.